Luisita's point of view. Isang napakalaking ngiti ang gumuhit sa aking labi habang binibilang ko ang ilang libong perang ibinayad ng aking kliyente. Iyon ay matapos kong matagumpay na ipinatigil ang kanyang kasal at nakasama niya ang kanyang mahal. Siya ang ikalawang kliyente ko ngayong buwan at sinuwerte agad ako dahil galante. 50,000! Pagkatapos ko sa bilang at ngumisi ng malaki sa aking kliyente. Napasobra yata to ah. Ang galing mo kasi. Kung hindi dahil sa negosyo mo nito baka hindi ko na makasamang boyfriend ko ngayon. Kaya deserve mo talagang karagdagang pera. Inilibot niyang tingin sa buong shop ko. Patago pa ito dahil wala naman tong business permit. At isa pa, bawal yatang ganitong kalukuhan. May iba't ibang wig at mga outfits ang nakadisplay sa aking shop. Para naman may pagpipilian sila kung anong klaseng pagpigil ba ang gusto nila. Ang nauna pa nga sa kanya na kliyente, nagpanggap ako na may anak. Siyempre, batang kaling kinuha ko at nilibre ko agad ng damit, pagkain at pera pagkatapos. Hindi lang naman sa pagpigil ng kasalang negosyo ko. Siyempre, may iba rin pero ito ang kadalasang benta sa amin. Mukhang uso na ngayon ang unwanted marriage at ang negosyo ko ay ang tanging pag-asa. Hindi nga lang pwede rito ang walang pera kasi bawal ang utang rito. May tinatapakan bang tao ang negosyo ko? Siyempre meron. Kawawa mga babae at lalaki na mabibiktima ang trabaho ko. Pero ano bang magagawa ko? Nangangailangan lang naman ako ng pera. At saka 2 taon ko na itong ginagawa. Laking tulong na rin sa monthly bill sa ospital kung saan naandun ang lola ko. At sa mga utang ko rin sa tindahan. Ang hirap kayang mamuhunan ngayon. Kahit college graduate ka, ino-offeran pa rin ng minimum wage. Itong negosyo ko, hindi man araw-araw pero nabibili ko ng gusto ko at napapabuti pa ang kalusugan ni Lola. Minsan, sinasabihan na rin ako ng kaibigan ko na baka darating ang araw nakakarmahin ako. Alam ko naman yun, pero hanggat hindi pa dumarating, hala, sige lang ng sige. Ang mahalaga nagkakaroon ako ng kwarta. Ire-recommend kita sa isa kong friend Ikakasal kasi siya sa lalaking ayaw naman niya. Arranged marriage. Baka magawan mo ng paraan. Napangiti ako sa narinig. Salamat. Papupuntahin ko siya rito bukas, ha? Pag-uusapan namin yan. Napag-iiwanan na talaga ako ng panahon at ng mga kakilala ko. Bilang 30 babae, tila nawala na ako ng pag-asang pumasok pa sa relasyon. Kaya siguro ganadong-ganado ako sa karir ko ngayon dahil sobrang bitter ko na nasisiyahan akong manira ng love life ng tao. Ang huling nakarelasyon ko, 5 taon ang nakalipas. 3 years din kami noon at naghiwalay lang dahil sobrang busy niya. Balita ko nga ikakasal na yun. Good for him and bad for me. Kasi siya nakahanap ng babaeng nakakaintindi ng pagkabisi niya. At ako? Tatanda na yatang dalaga. Ako na nga itong nasaktan, ako pa itong minalas. Hindi ko na siya muling makita mula nang maghiwalay kami. Pero ang balita ko nga, nagpunta sa ibang bansa. Ewan ko kung ngayon, pareho na ba kami ng hangin na hinihingahan kasi wala na talaga akong update sa kanya. Good morning! Kinabukasan, dumating ang babaeng sinabi ng kliyente ko kahapon. Natulala nga ako sa sobrang ganda niya, lalo na nang nakalapit. Para siyang artista dito sa Pilipinas, ngunit hindi ko mawari kung sinong kanyang kamuka. Ang daming pumapasok sa isipan ko Umupo ka! Anikot ngumiti sa kanya. Hello, ako nga pala si Luisita, and welcome to Buesi. I know, hindi ako nandito para makipagtsikahan pa sa'yo, Miss Luisita. Masungit na pagputol niya sa akin. Napakurap-kurap ako at napaayos ang upo. Mukhang bad mood ang kliyente ko ngayon Pero anyways, pera naman to. Kahit apihin niya pa ako, basta't may pera, ayos na. Buesit Intruder ang pangalan ng negosyo ko. Bastos mang dinggin pero literal na pambubwisit naman talagang essence ng negosyo ko. Kaya't hindi na kailangan ng flowery words. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Bumuntong hininga siya at humalukik-kip. I want you to stop my wedding. Gawin mo na ako ang kawawa. Na that guy is a cheater at may nabuntis siya. That way, my parents will realize na mali ang napili nila sa akin at hindi na matutuloy ang kasal.
Naglabas siya agad ng envelope na may lamang pera. Ito ng advance payment. I'll trust you in this. Ikaw ang sisisihin ko kapag naikasal ako sa lalaking yun. Ngumuso ako at kinuha ang pera. Sinilip kong laman at halos tumalo ng puso ko na makitang medyo marami ito. Kumuha ako ng form at ibinigay sa kanya. Paki-fill up na lang po ito, ma'am. Kompletuhin po ang detalye para magawa kong ipapatrabaho mo. Sure. Pinagmasdan ko siya habang sinusulatan niya ang form. Seryosong-seryoso naman ang kanyang mukha. Halatang ayaw niya talagang makasal sa puntong ito. Nga naman, bakit ka magpapakasal? Baka mahagard ka lang at maging tagapangalaga lang ng anak. Baka hindi pa palang the one. Baka sa gitna ng kasalan, maghanap ng iba. Kaya't natatakot din ako magpatali eh. Parang nakakasakal kapag bababuyin ang ipinangako sa harap ng altar. After 2 minutes, natapos niya ang pag-fill up at binigay sa akin. Here. Tinanggap ko ito at tiningnan ang kanyang isinulat na rason. Reason? I'm a lesbian. Nanlaki ang mata ko at gulat siyang tiningnan. Napakaiksi ng rason pero agad kong naintindihan. Pero hindi ako makapaniwala na tomboy ang babaeng to. Natawa siya. I know that look, girl, but that's the truth. Hindi ko naman kailangan magpa-boycott para malaman, right? Oo, sige, gagawin kong best ko para dito. Tumayo na siya. I trust you, Miss Luisita. Please, stop my wedding. Tumayo rin ako at nakipagkamay sa kanya. Salamat, Miss Megan. Pinag-aralan ko agad ang tungkol sa ipagagawa ng aking kliyente. Gusto ko kasi na masuccessful ito, lalo na't umaasa ang kliyente ko sa akin. Tomboy siya kahit hindi halata sa itsura at pananamit. Ayoko namang mabigo siya lalo na't ayaw niya naman sa lalaking nakalaan sa kanya. Malaki pa naman ang bayad niya kahit ayokong pumalpak rito. Ano na naman yung pinagkakabisihan mo, apo? Nanloloko ka na naman. Napabusangot ako nang marinig ko yun kay Lola nang bumisita ako. Dinalhan ko siya ng pagkain at paborito niyang prutas na tanggap ng kanyang tiyan. Lola naman, anong panlolokong sinasabi mo? Natawa ko. Tiningnan niya ako. Huwag mo na kasi akong alalahanin. Tigilan mo na yung ginagawa mo. Mag-asawa ka na. Huwag kang dikit ng dikit sa akin. Nalungkot ako. Lola naman, hayaan mo na nga ako. Hindi ko to ginagawa para sa'yo, okay? Para sa sarili ko ito. Ang swerte mo naman kung para sa'yo. Aray! Sinamaan niya ako ng tingin pagkatapos batukan. Tama na yan. Dapat, bago kung mawala sa mundong ito mag-asawa ka, Luisita. Yon ang dapat mong inuuna. Hindi ang matandang kagaya ko. Bla 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 bla. Ani ko, para hindi marinig ang sinabi niya. Ayokong marinig. Ayoko. Walang kwenta mga lalaki. Ayoko na. Napabuga na lamang ng hangin si Lola at hindi na nagsalita. Niyakap ko na lang siya at sinabi na hindi dapat siya mag-alala sa akin kasi mabubuhay naman ako kahit walang lalaki. Kahit walang dilig, mabubuhay ako. Kaya nang tapos ko na siyang bisitahin, nagbayad na rin ako ng bills niya sa ospital. Ate, tawagan mo ko kung may problema ah. Ani ko kay Ate Marites na hinar ko para magbantay kay Lola. Hindi kasi ako palaging nasa tabi ni Lola dahil sa trabaho ko. Kaya't nag-hire ako ng mapagkakatiwalaan. Makakaasa po kayo, ma'am. May sakit si Lola sa tiyan. Pabalik-balik kami dahil doon. At ngayon lang talaga siya nanatili sa ospital ng matagal. Nung una, ayaw niyang magpa-ospital at sinabi pa sa akin na handaan ko na lang daw siya ng kabaong. Pero nang umiyak ako sa harapan niya, wala siyang nagawa kung hindi ang pagbigyan ako. Si Lola na lang ang tanging meron ako. Matapos akong iwan ng mga importanteng tao sa buhay ko, siya ang nanatili. Kaya't pahahalagahan ko talaga siya kahit hindi na ako mag-asawa. Nagtungo ako sa mall para mamili ng mga gamit. Ibang disguise this time kasi ang gagawin ko. Yung walang magawa ang burom kung hindi ang umiyak na lang kasi may nabuntis siya. Mababaliw siya kakaisip kung sino. Natatawa na lamang ako habang iniisip ko yun. Naisipan ko rin mag-grocery muna. Kahit papano, nagugutom rin naman ako. Kailangan kong kumain ng sweets para naman magka-energy ako. Nang makita kong paborito kong chocolate, agad ko itong inabot para makuha. Kaso, hindi pa man naaabot, may kumuha na. Nanlumo ako't iritadong napatingin sa kumuha.
Excuse me, ako ang... Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang makilala kong kumuha. Hindi ako nakapagsalita kasi. After 5 long years, nakita ko siyang muli. Hi, siyang bumate. Napalunok ako. Hello? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ako kasi ang nakipag-break sa kanya dati. Umiiyak pa siya at hinahabol ako para lang sabihin, babawi siya sa kakulangan niya. Ngunit ngayon, parang maayos na siya. Mas lalo siyang gumwapo. Amoy na amoy ko rin yung pabango niya. You want this? Sa'yo na. Anya sabay lahad ng chocolate na gustong gusto ko. Ay, hindi na. Hindi ko na gusto. Sige punta muna ako sa iba. Agad kong inikot ang cart ko at tinalikuran na siya. Kaso nagsalita pa siya. It's nice seeing you again, Luisita. Napahinto ako at tiningnan siya. Ikaw rin. Tipid akong ngumiti, saka umalis na. Saka lang bumikat ang kalooban ko nang nakalayo na ako kay Tomas. Siya ang totga ko. The one that got away. Honestly, kung hindi lang siya masyadong workaholic, baka nag-work talaga kami. Ako yung tipo ng babae na kayang mag-adjust. Basta't pahalagahan din ako. Pero sa oras na yun, ako lang ang nagpapahalaga sa samahan naming dalawa. Kaya't mabuti na rin naghiwalay kami. Siya lang din ang tanging minahal ko, kaya't may panghihinayang din. Ayos na bang lahat? Tanong ko sa staff ko nang ipacheck ko sa kanila ang mga kagamitan ko. Kahit papano, may nagtatrabaho para sa akin at sinesweldohan ko. Kaso part-time lang yung mga ito dahil hindi naman palaging may kliyente kami. May taga-makeup ako at yung isa taga-asikaso ko rin. Oo ma'am, ayos na. Bukas na yung kasal, kaya't kailangan ko ng full disguise. Yung wig na gagamitin ko, yung fake baby bump ko. Dapat handa na Yes ma'am. Malaki ang ibinayad ng kliyente kaya hindi dapat natin siyang bibiguin. Nang dumating na ang araw ng kasal ng aking kliyente, hinanda ko ng sarili ko. Nagmasid-masid ako mula sa nirerenta kong kotse. Tinted to kaya't hindi kami nakikita. Bigatin yatang ikakasal mama. Ani ng staff ko na siya na rin nag-drive sa kotse na aming nirerenta. Bahagya akong napalunok. Kaya siguro malaki ang bayad kasi mukhang macha-challenge yata ako nito Pero kaya yan, tayo pa ba? Ilang taon na rin natin itong ginagawa, di ba? Hindi natin to atrasan, okay? Fighting lang tayo. Naghintay kami ng ilang minuto bago ako lumabas. Ready na ang aking disguise at mukhang kapani-paniwala talagang buntis ako dahil sa suot ko. Pwede ka nang lumabas, ma'am. Lumabas ako ng kotse at hinawakan ng likod ko. Nagsimula na akong maglakad patungo sa simbahan at agad akong hinarangan ng mga guards nang makita ko. Miss, bawal! Ha? May invitation ako! Anikot ipinakita sa kanilang invitation card na bigay sa akin ng aking kliyente. Nagkatinginan ng dalawa. Muchacha pangalan mo? Tanong ng isang guard na dudang-duda. May ID ka ba, Miss Muchacha? Parang gusto ko tuloy sumayaw sa pangalang inimbento ng staff ko sa disguise na ito. Siyempre, meron. Confident kong sabi at ipinakita ang peke kong ID. Nalate lang ako kasi buntis ako. Tumabi sila para makadaan ako. O sige, pumasok ka na. Napangiti ako dahil doon at saka pumasok ng tahimik sa simbahan. Bago pa nagsimula ang seremonya, walang ibang nagsalita kung hindi ang pari. Tiningnan ko ang bride na sobrang ganda ng suot niya. Pero dahil nasa dulo ako ng simbahan, malabo ang kanyang mukha sa akin, pati na rin ang groom. Ang laki na ng tiyan mo, iha. Ani ng katabi ko sa upuan. Napatingin ako sa kanya. Oo nga ho Butit pinayagan ka ng asawa mong umattend pa ng kasal. Siyempre po, nandito po siya Ngumiti pa ako. Ha? Nandito po siya. Nagpapakasal. Nalaglag ang kanyang panga. Halos atakihin siya sa puso sa narinig. Tumayo ako. Kaya nga ho ako nandito kasi pipigilan ko siya magpakasal. Kawawang magiging baby namin. Hindi siya nakapagsalita kahit umalis na ako at rumampas sa gitna para umiksena. Napatingin sa akin ng mga bisita na napapasinghap pa. Tumigil ako't inangat ang aking kamay. Itigil ang kasal! Sigaw ko. Napatingin ang pari sa akin, pati na rin ang groom at ang bride. Nakita ko ang bakas na tuwa sa mukha ng bride
Samantalang ang groom, kunot na kunot ang noo sa akin. Umawa ang labi ko at bahagyang napaatras sa gulat nang makita ko kung sinong groom. Tomas! Diyos ko, sa lahat pa talaga ng groom ng kliyente ko, ex ko pa! Hindi ako nagpahalata at nagpatuloy. Itigil ang kasal! Buntis ako! At si Tomas ang ama! Sigaw ko't mangyak-ngiyak pa. Narinig kong bulong-bulungan ng mga bisita. Anong ibig sabihin nito, Tomas? Ani ng bride na para bang hindi siyang may pakana nito. May nabuntis ka pala? Ha? Wala akong binuntis. Hindi ko nga kilalang babaeng yan. Ha? I-deny mo ko? Parang hindi ka sasarapan sa akin ha. Ngayong buntis ako, i-deny mo na ako. Hindi ko mapigilan. Nag-iba pa ang boses ko sa sobrang haba ng sinabi ko. Kita ko na parang natigilan ng lalaki. Parang nakilala niya ako. Pupunta sana siya sa akin kaya lang sinampal na siya ng aking kliyente. Good job! And sorry Lord, naghahanap buhay lang po. Manliloko ka! Hindi na ako magpapakasal sa'yo! Nagkagulo ng simbahan at ako naman, unti-unting tumakas kaso nagulat ako nang may humawak sa braso ko. Pagtingin ko, ang groom na ito. Bitawan mo ko! Luisita? Nanlamig ako. Sino yan? Ibang babae mo? Hindi ako si Luisita! Bitawan mo na ako! Tinadyakan ko ang kanyang iniingat-ingatan kaya't nabitawan niya ako. Tumakbo ko palabas ng simbahan at sa pagtakbo ko, nahulog ang fake baby bump ko. Ngunit hindi ko na ito napulot dahil sa pagmamadali. Tara na, tara na! Natataranta kong sabi nang makasakay. Agad pinaharurot na para ba kaming mga kriminal. Grabe, si Tomas ang groom. Napasapo na lamang ako sa aking noo at nagdasal na hindi na talaga niya ako mamukaan. At sana hindi na kami magkita pa. Sinira ko yung kasal niya. Tomas' point of view. Pinulot kong nahulog ng babaeng nagpatigil sa aming kasal at nagtiimbagang. Napalapit na rin sa akin ang aking kaibigan na si Winston at napamura siya nang makitang hawak ko. What the hell, man? Nasira ang kasal mo! Hindi ko alam kung anong ire-react ko. Iba man ang muka. Kilalang kilala ko naman ang boses ng babaeng yun. Hindi ako maaaring magkamali. Si Luisita yun. Pero bakit? Bakit niya sinira ang kasal ko? Hindi pa rin ba siya nakaka-move on? Siyang nakipaghiwalay sa akin ah. At isa pa, hindi pa matagal noong nagkita kami sa mall. So ano to? Gulong-gulong isipan ko lalo na nang umuwi kami. Idagdag pa ang sermon ni Mama. I'm so disappointed, son! May nabuntis ka? Sobrang kanilang pagkadismaya sa nangyari. Ito pa naman ang pinakahihintay nila sa akin, ang maikasal ako. Pero dahil sa babaeng yun na purnadang kaligayahan nila. I will look into it. Kalmadong wika ko kasi confident naman ako na wala akong nabuntis. Matagal na nga akong tigang. Hay nako, ano bang dapat kong gawin sa'yo? Akala ko ba'y wala kang oras para sa ganitong bagay? Pero may nabuntis ka? Megan is a perfect bride already. Siya lang naman ang hindi mo tinanggihan for arranged marriage. Well, look for that girl at iharap mo sa amin. May CCTV ang labas ng simbahan. Ipapacheck ko ito. Nakita ko na mukhang planado pa lang lahat. May nakapark na kotse hindi kalayuan sa simbahan. Lumabas siya sa kotseng iyon at nagtungo sa simbahan. Luisita, is this really you? Ano bang pakay mo? Pina-screenshot kong mukha na nakuha sa CCTV at gagawan ko ng wanted poster. Tingnan natin kung hindi lalabas ang sumira sa kasal ko. Nakipag-usap ang mga magulang ko sa pamilya ng bride ko para manghingi ng paumanhin sa nangyari. Nagtaas ang kilay ko nang makitang wala man lang siyang reaksyon. Mukhang ayaw din talaga ng bride ko na maikasal sa akin. I'm so sorry, Alejandra. Nasaktan na nga ako sa nangyari. Gusto niya na hindi na matuloy ang kasunduan. Ani Tita Beth, ang ina ng bride ko na si Megan. Tiningnan ko si Megan kung nasaktan ba talaga siya. Nung una wala lang sa kanya. Pero nang makita niyang nakatingin ako sa kanya, nagkunwari siyang nasasaktan at biglang humagulgol. Ang sakit-sakit ng ginawa mo, Tomas. At may luha pa talagang tumulo. Napatunganga na lang ako sa kanya samantalang ang ina ko, sobrang sama ng tingin sa akin.
Hindi marunong umarte ang babaeng to. Mukhang may nangyari nga na hindi ko alam. Kailangan kong makausap ang babaeng to. Kaya naman matapos ang pag-uusap, nanghingi ako ng minuto para kausapin ang ex-bride ko. What? Tigilan mo yung pag-iinarte mo. Wala ka namang luha. Natigilan siya. Nasaan ang babaeng yun? Kalmado kong sabi. Sino siya, ha? Bakit akong tinatanong mo? Babae mo yun, hindi ba? Hindi mo alam ang babaeng binuntis mo? Hinawakan ko siya sa braso. Nagulat siya sa ginawa ko. Huwag mo kong gawing tanga, Miss Megan. O baka naman gusto mong isuplong ko sa pamilya mo ang sikreto mo. Naramdaman ko ang panlalamig niya. Anong sikreto? Anong alam mo? Lumapit ako sa tenga niya. That you're a lesbian. Naitulak niya akong palayo sa kanya dahil sa ibinulong ko. Kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Gusto mong itakwil ako ng pamilya ko? Go ahead and try! Then tell me, where's that girl pretending to be pregnant? Anong relasyon mo sa kanya? Bakit niya sinira yung kasal natin? If you don't want to marry me, just say so. Hindi yung sisirain mo yung pangalan ko. Kita ko na parang nakonsensya siya. Dapat lang. Hindi niya alam kung anong magiging epekto nito sa pagkatao ko at sa mga taong naniniwala sa akin. They will think that I am irresponsible human being. Na basta-basta lamang akong nambubuntis. Binayaran ko lang siya. Pag-amin niya. Nabitawan ko ang braso niya. What do you mean? May negosyo siya, okay? Nirecommend siya ng friend ko eh. Negosyo niyang manira ng kasal. Date o kung ano pa. Subok na siya kaya't siyang pinili ko. I asked her to stop the wedding by pretending herself to be pregnant with your child. Labas siya rito kaya sana wag mo na siyang hanapin. Kasalanan ko naman eh. Give me the address of that girl's business. Kumunot ang noo niya. Bakit pa? Mag-a-avail ako ng service niya. Sarkastiko kong sagot. Give me the details kung ayaw mong malaman ng pamilya mo ang tunay mong pagkatao, Miss Megan. Walang nagawa si Megan kung hindi ibigay ang address ng babaeng yun. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ko na ang paglinis sa pangalan ko sa media. At habang ginagawa ko yun, ginagawa ko rin ang research ko para matunto ng babaeng yun. Alam kaya niya na ako ang groom ng sinira niyang kasal? Base sa reaksyon niya nang lumapit ako, mukhang hindi. Hindi niya inaasahan yun. Kasi kung alam niyang ako yun, baka hindi niya pipigilan. Baka hayaan niya pa ako kasi iyon naman ang sinabi niya sa akin bago niya ako hiwalayan. Ang maikasal sa babaeng kayang intindihin ng pagiging busy ko. Nabanggit pa nga niya noon na pakasalan ko na lang daw ang trabaho ko kasi mas mahalaga yun sa akin. Tumingal ako sa tarpaulin nang dumating ako sa address. Kumunot ang noo ko dahil sa sobrang sikip ng lugar. Literal na illegal ang business na ito. Hello po, good morning. Ani ng isang babaeng staff na lumabas galing sa shop. Ikaw po ba si Mr. Bato Maliit? Bato Maliit? Huh? Nataranta siya sa reaksyon ko. Hindi po ba? May hinihintay po kasi kami na kliyente. Ako si Mr. Bato Maliit. Pumikit pa ako pagkatapos dahil sa apelyido na hindi ko maatim. Kung hindi lang seryosong pagpunta ka rito, baka humagalpak na ako ng tawa. Binuksan niya ang pinto. Pasok po kayo, sir. Pumasok ako sa loob at ang unang bumungad sa akin, mga iba't ibang klase ng wig at disguise. Meron din akong mga nakitang litrato ng mga serbisyo nila. Halika po, sir. Umupo muna kayo. Nagja-jebs po saglit si Miss Luisita. Nagtungo ako sa upuan na inalok ng staff sa akin. Nakatagilid ang posisyon na ito sa lamesa kung saan doon uupo ang boss nila. Ano bang nangyari kay Luisita? Bakit humantong siya sa ganito? Hindi ko na talaga siya kilala. Nagbago na siya. Pasensya na kung pinaghintay kita. Ihing-ihi kasi talaga ako. Sabi ng bagong dating. Umupo siya sa kanyang swivel chair at inayos ang sarili. So, anong problema? Nang mag-angat siya ng tingin sa akin, napawi ang kanyang ngiti. Tomas? Gulat na gulat siya at nagpalingalinga. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para mag-avail sa service mo. Ha? Naninira ka ng buhay ng ibang tao, hindi ba? Napalunok siya.
Because of what you did, nasira ang pangalan ko. Pregnant? You think bubuntisin kita? Napasa po siya sa kanyang noo. Part lang yun ang inutos sa akin, okay? Kung alam ko lang na ikaw palang groom, hindi naman ako papayag. Bibigyan pa nga kita ng happy ending. So hindi mo pipigilan kung alam mo na ako ang groom mo? Syempre hindi. Ba't ko gagawin yun? Bakit hindi mo gagawin? Napakurap-kurap siya. Bakit ang daming tanong, okay? Nasira akong pangalan mo. Ano magagawa ko ron? Inutusan lang ako eh. Ginawa ko lang kasi sayang naman yung pera. Part ng negosyo ko yun, okay? Kung may dapat kang sisihin ang bride yun. Kasi siya naman yung ayaw maikasali, hindi ako. Wala ka ng pakay, umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Mag-a-avail nga ako. Giit ko sa inis ko. At ano na naman, Aber? Sumama ka sa akin. What? Ikaw na rin ang nagsabi na nabuntis kita sa simbahan. Sumama ka sa akin. Gusto kang makita ng magulang ko. Hindi! Ayoko! 100,000. Umangat ang kilay niya. Sa tingin mo, bibigay ako sa pera na yan? 200,000. Dagdag ko pa. Umalis ka na, hindi mo ako madadala sa pera. 500,000. Natigilan siya. Ngumisi ako. 500,000. You're coming with me. Pera muna. Niliitan ko siya ng mata. Bakit? Naniniguro ako. Porket ex kita, libre ka na. Hello? Walang libre sa mundong ito, no? Mabuti naman at naaalala mo pa na ex mo ko't sinaktan mo ko. Ay, hindi ka makamove on? Umirap siya. Kasalanan mo rin naman kasi palagi kang busy. Natahimik ako. Tiningnan ko siya na may kinuha sa drawer ng lamesa niya at nilapag niya ito sa harapan ko. Fill upan mo to para malaman ko kung anong gagawin ko sa service na gusto mo. Hindi na ako masyadong busy ngayon. Inform ko sa kanya. Hindi niya ako sinagot at binigyan ako ng ballpen. Sagutan mo na. Malamig niyang sabi sa akin. Umigting ang pangako at walang magawa kung hindi ang mag-fill up. Luisita's point of view. Natulala na lamang ako pagkaalis ni Tomas sa shop ko. Hindi ako makapaniwala ngayong hawak ko ang cheque na ibinigay niya sa akin. Ma'am, di ba siya yung groom ng kliyente natin? Tanong sa akin ng staff ko. Namukhaan ko kasi. Oo. Simpleng sabi ko habang nasa cheque pa rin ang tingin ko. Ano naman kayang gagawin ko sa harapan ng pamilya niya? Wala naman silang aasahan kasi hindi naman yung totoo. Hindi naman ako buntis. Baka naman kailangan niya lang ako para ma-clear ang kanyang pangalan. Yes, yun ang gagawin ko para matapos na kagad to. Binisita ko muli si Lola sa ospital para naman guminhaw ang pakiramdam ko. Tingin ko mula nung nalaman ko na si Tomas ang groom, hindi na ako makahinga ng maayos. Ang laki ng alok, iha, oh! Ani Lola na may hawak ng poster. Itong hanapin mo, babaeng baliw. May reward na 100,000 pesos. Paldo ka na, kaya siya yung negosyo mong illegal. Sa dami ng naghahanap, baka hindi yan magpapakita. Sino ba yan? Kinuha ko ang poster na hawak ni Lola, tahimik itong binasa at tiningnan. Wanted, crazy pregnant woman. Reward, 100,000. At ang picture sa ibaba, ito yung picture ng isang babaeng nagpapanggap na buntis. Ako ito ah! Wala sa sariling sabi ko. Si Tomas bang may gawa nito? Ha? Ikaw yan? Napatingin ako kay Lola. Ha? Sabi mo ikaw yan, ikaw ba yan? Pagkaklaro ni Lola na ngayon ay seryoso ng tingin. Sinabi ko ba yun? Magsabi ka nga ng totoo, Luisita. Hindi ako yan. Diyos ko, ba't ako magpapanggap na buntis, Lola? Sobrang desperada naman yan. Ano yun? Ani ko at tumawa pa. Ikaw talaga, Lay. Huwag ka nang tumitingin sa ganito, stress ka lang eh. Pero sa kaloob-looban ko, gusto ko nang pagmumurahin si Tomas dahil sa poster na ito. Napaniguradong siya ang may gawa. Talagang gusto niya talaga magpakasal. Kaso ano magagawa ko kung tomboy yung babaeng yun? Hindi naman yata siya mauubusan kung maghahanap siya. Pero sana hindi na tomboy nang wala nang pipigil sa kasal niya. Nagkita kami ni Tomas. Suot ko ang disguise ko
at ang bagong fake baby bump ko na binili ko pa online. Napatanggal siya sa kanyang shades nang makitang itsura ko, sabay pasada mula ulo hanggang paa. Ngumisi ako. Sa tingin mo, maniniwala ang mama mo na buntis ako? Ginawan mo nga ako ng wanted poster at sinabi mo pang nagpapanggap ako. Ihaharap kita sa kanya at ikaw mismo ang magsasabi na hindi yun totoo. Namilog ang mga mata ko. Ha? Binayaran na kita, Luisita. Kaya't gagawin mo ang gusto ko. Nanlumo ako pero sa huli, tumango ako. O sige, gagawin ko. Tara na. Hindi ko maiwasan ng kabahan dahil kapag tutungo ako sa bahay nila, makikita kong muli ang pamilya niya na kilalang kilala ko. Baka nga magalit pa sila sa akin kapag nakita nila ako. Pero bahala na. May 500,000 naman ako. Ayos na yun. Dagdag sa bills ni Lola. Ngayon lang ako muling nakabalik sa bahay niya at marami nang nagbago. Mukhang pinarenovate na nilang mansyon at mas dumami ang mga bulaklak na pananim. Nang lumabas kami sa kotse, ilang beses akong napalunok. Para kasi akong natatae. Pero handa naman akong harapin ang hamon sa bahay ni Tomas. Huwag mo akong bibiguin. Make sure to clear my name and to prove to them na hindi ka buntis. Yun lang? Paniniguro ko. Para kasing ang dali lang tapos 500,000 pang ibinigay. Sigurado ako na may iba pa siyang ipagagawa. Oo, yun lang. So pagkatapos kong i-prove sa mga magulang mo na hindi ako jaunties, okay na? Oo, okay na. Yung pera na yon, pantulong na rin sa lola mo. Natigilan ako ron. Nalaman ko na ilang taon nang pabalik-balik ang lola mo sa ospital. Kaya sana makatulong yon. Hindi ko kailangan ng tulong. I know. Malaki na siguro yung 500,000 para tigilan mo muna yung ginagawa mo. At saka, may pinagsamahan din naman tayo. Kahit doon na lang. Bumuntong hininga ko. O sige, sabi mo mukhang dumami yung pera mo sa sobrang busy mo Napairap ako, saka nagsimula ng humakbang. Pinapractice ko na ang maaaring sabihin ko sa harapan ng magulang niya. Kasama na rin ang pagtanggal nitong fake baby bump para maniwala talaga sila. Pero ang hirap din kasi hindi ko pwedeng sabihin kung sinong nag-utos sa akin. Kailangan kong gumawa ng ibang paraan. Yung kapanipaniwala para maprotektahan ang aking kliyente. Tomas! Nasa entrance pa lang kami ng bahay. Umalingaw-ngaw na agad ang isang boses ng babae na kung tawagin ang pangalan ng ex ko ay parang ilang taon nang hindi nagkita. Nasa likuran lang ako ni Tomas kasi kinakabahan talaga ako. Lalo na nang makitang ina niya palang sumalubong sa kanya. She's here, ang babaeng tumigil sa kasal ko. Ani Tomas. Kaya't gigil na napatingin sa akin si Tita Alejandra. Kaso saglit lang ang gigil na yon dahil nang makita ko. Napawi ito at napalitan ng pagkagulat. Luisita? Hello po. Nahihiyang bati ko. Gulat na pinasadahan niya ako ng tingin. Ikaw ang binuntis ni Tomas? Sa loob muna tayo mama. May sasabihin din kasi siya. Hindi pa rin makaget over si tita na kahit inalalayan na siya ni Tomas sa loob ng bahay nasa akin pa rin ang tingin niya. Napadasal na lamang ako sa aking isipan. Na sana matagumpay kong masabi ng hindi nagkakamali. Na sana matapos na ito agad-agad. Napasandal sa sofa si tita nang maupo siya. Katabi niya ngayon ang asawa niya na ngayon ay gulat din sa nakita. It's been 5 years, Luisita. Hindi ko akalaing nagkita pala kayo ni Tomas at nabuntis ka niya? Kaya ka nang gulo noong kasal na iyon? Huminga ako ng malalim bago ko nagpaliwanag. Ang totoo po niyan, hindi po ako buntis. Nanatili ang tingin nila sa akin. Mukhang titingin pa yata sila sa aking performance. Anong ibig mong sabihin, Iha? Nagpanggap lang po akong buntis para pigilan ang kasal ni Tomas. Ani ko at tinanggal ang baby bump sa ilalim ng suot kong damit. Halos atakihin ng mag-asawa sa kanilang nasaksihan. Hiyang-hiya ako nang umiti sa kanila. Pasensya na po talaga. Hindi po nakabuntis ang anak nyo. Sana po, clear na.
But what is the reason kung bakit mo naman pinigilan ang kasal ng anak ko? Matagal na kayong wala, hindi ba? I know na wala na kayong contact sa isa't isa, kaya't bakit? Bakit? Kasi binayaran ako ng bride. Gusto ko na yun ang isagot ko kaso hindi pwede. Mapapahamak ang dati kong kliyente. Wala pong dahilan. Pwede niyo na po siyang ipakasal muli. May gagawa ba ng ganon ang walang dahilan? Pwera na lang kung may sakit ka sa utak. Napahalukip-kip na si tita. Be honest, iha. Hindi mo alam kung gaano kalaking epekto ng ginawa mo sa anak ko't sa pamilya ko. Napakalinis ng kanyang pangalan pero dahil sa ginawa mo, nadungisan. Pwede ka nga naming ipakulong kung gugustuhin namin. Diyos ko, makukulong pa yata ako nito. Ano bang idadahilan ko? Napatingin ako kay Tomas na naghihintay lang sa sasabihin ko. Nilakihan ko siya ng mata para tulungan niya naman ako. Kaso hindi. Porket $500,000 ang ibinayad, pinahihirapan niya ako ng ganito. Huminga ako ng malalim at lulunukin ko na lang muna ang pride ko at ang dignidad ko. Mahal ko pa po si Tomas, kaya ako nagawa yun. Umawang ang kanilang labi. Pati na rin si Tomas ay nagulat sa sinabi ko. Bakit siya magugulat? Palusot ko lang naman to. Hindi ko ho siya kayang makitang ikasal sa iba. Kaya ko ho nagawa yun. Pasensya na po. Napagtanto ko agad ang nagawa ko at alam kong mali yun. Sobrang mali. Yan, baka naman sobrang valid na yan. Mahal mo pa si Tomas? Kumalma ang boses ni tita. Tiningnan ko siya ng malungkot. Opo, mahal ko pa po siya kaya't nagawa ko yun pero ngayon, magmo-move on na po ako. Wait! Natigilan ako nang tumayo siya at agad lumapit sa akin. Kinabahan tuloy ako. Tama kaya yung ginawa ko? Nakakabahala naman. Kung mahal mong anak ko, bakit mo siya iniwan, iha? Sobrang nagustuhan kita para sa anak ko. I just wonder what happened. Hindi kasi kami match sa isa't isa, tita. Ngayon napagtunto ko na mali ang ginawa ko, kaya... No! We will fix that. Mahal mo naman pala hanggang ngayon ng anak ko eh. Bakit hindi na lang kayo magpakasal? Mahal ka pa rin ng anak ko. Nalaglang ang pangako. Ho? Tatanggapin ka naming pabalik. We will welcome you back. Ha? Hindi po. Nagulat siya. Sinenyasan ko si Tomas pero mukhang wala yata siyang balak tulungan ako. Matutuwa mga pinsan niya kapag nalaman na bumalik ka na sa buhay ng anak ko. Okay? Lord, ano ba itong pinasukan ko? Tabang Lord. Mama, hinawakan ni Tomas ang kamay ko at inilayo ako sa kanyang ina. Mag-uusap muna kami. Sinabunutan kong sarili kong buhok nang nasa loob na kami ng kotse ni Tomas. Naiinis kasi ako sa nangyayari. Akala ko pagkatapos nilang malamang fake pa lang pagbubuntis ko, wala na. Pero ano ito? Hindi ako papayag Ani ko agad nang kumalma na. Hindi ako papayag. Ba't ako magpapakasal sa'yo? Kay ganda na ng buhay ko tapos ganito? Humigpit ang hawak niya sa manibela. Isusoli ko na lang yung binayad mo. Ayoko. Ani ko pa. Bakit? Kapag ba pinakasalan mo ko magiging miserable ba ang buhay mo? Malamang. Kaya busy-busy mong tao. Lalanggamin lang ako kakahintay sa mga kagaya mo. Gosh! Hindi ba nare-realize ang pamilya mo kung bakit tayo naghiwalay? Hindi tayo match sa isa't isa. Okay. Di bale hanapan kita ng mayamang magandang babae para ipakasal sa'yo. You know this is your fault, right? At talagang sinisisi pa ako? Kung hindi ka dumating sa araw na yon, hindi sana ito mangyayari. You have to deal with this, Luisita. Hindi lang akong sinaktan mo nang makipaghiwalay ka sa akin. Pati na rin ang pamilya ko. Aba? Na para bang hindi ako na-take for granted nung may relasyon pa tayo Hindi ko type ang masyadong obsessed sa trabaho. Kung busy ka na tao, huwag ka nang mag-asawa. I'm not busy anymore. Natigilan ako sa sigaw niya. I'm not busy anymore, okay? Hindi na ako masyadong busy kasi may nag-handle na ng negosyo ko. Okay. If we get back together, marami na akong oras sa'yo. I promise you that. Feeling mo?
Hindi na ako makikipagbalikan sa'yo, no? Matagal na akong nakamove on. Well, congratulations, kasi ako hindi pa. Namilog ang mata ko at gulat siyang binalingan. Ha? Hindi pa ako nakaka-move on. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko sa kanyang sinabi. Parang biglaan, hindi ako nakaiwas sa sinabi niya. Tumikim ako. Iuwi mo na lang ako. Gusto ko na umuwi. Tahimik na hinatid ako ni Tomas sa aking apartment. Hindi ko siya inimikan dahil wala ako sa mood. Pagpasok ko sa apartment ko, dumiretso ako sa aking kwarto at hiniga ang aking sarili. Habang nakatingin ako sa kisame, kusang tumulo ang luha sa aking mga mata. Hinayaan ko itong tumulo dahil matagal-tagal na rin mula nang lumuha ako. Lintik na pag-ibig talaga. Kahit matagal na yun, pinapaalala pa rin. Hindi man lang pinalimot. Hindi muna ako pumasok sa shop kinabukasan. Temporarily close muna ang shop ko dahil sa nangyari. Pahuhupain ko muna ang issue bago magtrabaho ulit. Sa ngayon, ibang bagay muna nga asikasuhin ko. Kailangan kong bisitahin si Lola o mag-aral ng ibang skills para naman kung papalpak na ng tuluyan ng karir ko, may backup naman ako. Kaso, isang umaga habang nagwawalis ako sa labas ng apartment, may asungot na namang dumating. Ewan ko ba kung seryoso ba talaga sa mga pinagsasasabi niya. Dala na naman niya yung script niyang paulit-ulit. Tawang-tawa na naman si Manang Nena, ang landlady ng inuupahan kong apartment. Luisita, bakit ka nakasimangot? Parang may umutang sa'yo na kulang pa sa sukot. Nandito na naman ang manliligaw mo, Luisita. Ani Manang Nena na tawang-tawa pa rin. Buisit? Sumandal si Manuelito sa may gate habang pinagpapatuloy niya ang kanyang pagtula. Tuwing dadaan ka, may background na drama. Pero pag ngumiti ka, parang pista sa Quiapo, may banda at may saya. Ano ba yung mga sinasabi niya? Luisita, bakit ka laging suplada? Akala mo may fan club ka sa kanto ng palengket kay Aling Nena. Pag tinanong kung kumain ka, sagot mo'y oo, busog na. Pero halata sa titig mong parang mangangat-ngat pa. Napatigil ako sa pagwawalis at tiningnan siya. Ngumisi siya sa akin. Ang buhok mo'y parang patalasta sa TV, pero minsan parang nilipad ng hangin sa EDSA. Grabe sis, sorry. Ang lakad mo'y parang model sa runway na may ilaw, pero pag nadapa ka, may slow-mo pa at may pabaw. Napamewang na ako at inis na siyang tiningnan. Binibuisit mong umaga ko, Manuelito. Umalis ka na bago pa lumipad tong hawak kong walis sa'yo. Luisita, huwag kang magalit. Biro lamang ito. Baka mamaya, walis mo'y lilipad diretso sa aking noo. Kahit lagi kang nakakunot na parang may kaaway. Sa totoo lang, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ako sabay-sabay kabog ang atay. Biglang may bumisina sa kalsada kahit hindi niya natapos ang kanyang tula. Aba, may magharang kotse yo. Sino naman kaya yun? Ani Manang Nena at tiningnan ang lumabas sa kotse. Umawang labi ko nang makita ko si Namasto at nakita niya agad ako. Luisita! Nasira ang mukha ni Manuelito nang makita niya si Tomas. Sino na naman ang asungot na ito? Manliligaw ka rin ba kay Luisita? Tanong pa ni Manuelito. Hay, bakit ba ayaw akong tigilan ng mga lalaki, no? Hindi, boyfriend niya ako. Nalaglag ang panga naming lahat. Ha? Luisita, may boyfriend ka na? Disappointed na tanong ni Manuelito. Bumuntong hininga ko. Oo, may boyfriend na ako, Manuelito. Kaya tigilan mo na ako. Ang sakit naman. May boyfriend na ang kagaya mo. Ouch! Lumapit si Manang Nena kay Manuelito. Umalis na nga tayo, Manuelito. Didistorbo ka pa eh. Nang wala na sila sa paningin ko, napatingin ako kay Tomas. O bakit? Gusto kang makita ng pamilya ko. Umiling ako. Ano na namang gagawin ko ron? Balak mo bang lokohin ang pamilya mo? Hindi. O yun naman pala eh. Sabihin mo sa kanila ayoko. Manliligaw ako.
Umawang ang aking labi. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Manliligaw ako sa'yo. And this time, itatama akong pagkakamali ko para sa'yo. This time, hindi ko na ipaparamdam sa'yo ang nararamdaman mo noon. This time, pahahalagahan kita, Luisita. Hindi ako pumayag sa gusto niyang mangyari. Hindi ako nagpaligaw. Akala ko ayos na kasi tinanggihan ko na siya. Pero nang bisitahin ko si Lola, nandun din siya. Inuuto ang matanda. Bakit hindi mo sinabing nagkita na pala kayong muli ni Tomas? Miss na miss ko ng binatang ito, Luisita. Lola, huwag kang magpautur yan. Manliligaw raw siya sa'yo. Ano bang pakipot mo riyan? Para namang hindi ka umiyak noong mga taong wala na kayo. Kung gaano mo siyang kamis. La! Talaga po ba, la? Ngiting aso si Tomas. Oo, nang nag-ibang bansa ka matapos niyong maghiwalay umiyak yan ng todo. Tapos ngayong bumalik, ay nag-iinarte pa. Abay, paano ka makakapag-asawa niyan? Tatanda kang dalaga. Inis na inis ako kay Tomas. Gusto ko na siyang tirisin pero tiniis ko dahil paborito siya ni Lola. Parang ako patuloy ang outsider sa aming dalawa. Tuwang-tuwa si Lola sa mga healthy foods na dala ni Tomas. Kahit papano na-appreciate kong ginawa niya. Bakit ba gusto mo akong ligawan ulit? Ayoko na nga sinabi. Mahal pa rin kita. It doesn't make sense. Mahal mo ko? Biglang mahal mo ko? Dahil lang nalaman mo na akong sumira sa kasal mo? Kung hindi ko tinigilan, baka nga ikinasal ka na dun sa... Ikakasal man ako, pero ikaw pa rin ang mahal ko. Maghihiwalay din kami kalaunan. Tadhana na rin siguro talaga na nagkita tayong muli. Tumahimik ako. Luisita, hinawakan niya ang aking kamay. Give me a chance. I'll be good this time. Nagkatinginan kaming dalawa. Kita ko ang sincero sa kanyang mga mata. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Pumayag ako na manligaw siya. Pero 1 buwan lang ang ibinigay ko. Kapag hindi niya mapatunayan ang sarili niya sa akin, hindi na kami magkikita pang muli. Yun ang kondisyon ko. Kasi wala na akong oras para maglaro pa. Wala na akong oras para bumalik muli sa simula, lalo na't hindi na ako bumabata. 30 anyos na ako. At kung hindi pa, magmamadre na lang siguro ako. Welcome to our humble home, Iha! Niyakap ako ni Tita Alejandra nang bumisita ako sa kanila. Tutungo kasi kami ngayon sa isang resort dahil isa-celebrate ang birthday ng pinsan ni Tomas na si Athena bukas. Salamat po. Ate, you're here! Tumakbo palapit sa akin si Athena na ngayon ay dalagang-dalaga na. I miss you, ate! Dalaga ka na. May boyfriend ka na ba? Umiling siya matapos niya akong niyakap. Bawal pa raw, sabi ni Kuya Tomas. Ikaw po, miss na kita. Akala ko hindi na po tayo magkikita. Kaya nga That's enough, Athena. Ani Tomas sa pinsan niya at nilayo sa akin. Humagighik naman si Athena. Seloso ka talaga, kuya. Napailing na lamang ako. Masaya at healthy ang pamilya at relatives ni Tomas. Kahit may nakaraan kaming dalawa, hindi pa rin iba ang trato sa akin. Kahit nga ang ginawa kong pagsira sa kasali, pinatawad nila. Parang hindi makatotohanan sa totoo lang. Pero siguro, mabait lang talaga sila. Ganito ang gusto kong pamilya balang araw. Yung nagmamahalan, hindi yung nag-aagawan ng lupa. Nang nakarating na kami sa resort, binigyan na kami ng isa-isang kwarto. Nakaramdam ako ng ginhawa nang makitang tigi-isang kwarto kami. Kaso biglang nagsalita si Tita Alejandra. Luisita, Iha, iisa ang kwarto nyo ni Tomas, ha? Po? Wala na kasing available. Pero mahal mo naman ang anak ko, hindi ba? Kung sakaling may mabubuo, suportado naman kami. Kasing pula ng kamatis na ang aking mukha pero walang magawa. Tinanggap ni Tomas ang susi bago kami iniwan at hinayaang makapasok sa aming kwarto. Napabuga ko ng hangin ng maisarang pinto. Anong gagawin natin? Bukas pa gaganapin ang birthday ni Athena, di ba? Oo. Napaupo ako sa kama.
Matutulog muna ako. Ayaw mong libutin ng resort? Ngumuso ako. Pagod ako. Tinapik niya ang balikat niya. Kakargahin kita. Nanliit ang mga mata ko. Ito na ba ang pagsisimula ng hindi mo pagiging busy? Hindi na nga ako masyadong busy. Pero kung magiging busy ako, isasama kita palagi. Pumayag ako na sumama kay Tomas na maglibot sa buong resort. Nakasakay ako sa kanyang likuran. Hindi man lang siya nahirapan kahit paniguradong sobrang gaang ko. Hindi mo ba talaga gusto ang naging bride mo? Tanong ko sa gitna ng aming paglilibot. Ang ganda-ganda ni Miss Megan. Nasayangan nga ako nang malaman ko kung anong gender preference niya. Bigla akong nanliit. Maganda naman ako pero inaamin kong maganda talaga yung bride ni Tomas na tomboy. May impluwensya ang pamilya niya. Magsasanib puwersa ang negosyo namin kung natuloy. Pero alam ko sa simula na ayaw niyang maikasal sa akin. Sinabi niya na yun noon pa. Napatango ako. Ikaw, hindi mo ba talaga alam na ako ang groom? Hindi. Nakarating na kami sa may swimming pool na hugis puso. Bumaba ako sa kamanghang na patingin dito. Kasi kung alam ko, baka haatras ako at isosoli ko pa sa bride ang pera. Hahayaan na kita sa kanya, no? Nag-squat ako para mahawakan ng tubig ng pool. Gabi na kaya't ang sarap sigurong maligo. Tatayo na sana ako nang biglang may palad na tumulak sa likod ko. Kaya't napatili ako nang bumagsak ako sa pool. Ah! Mabutit mababaw lang ang tubig. Kaya't nakaahon ako agad at inalis ang basang buhok na tumakip sa aking mga mata. Ano ba? Baka pagalitan tayo rito. Inis ko siyang tiningnan. Natawa lang siya at hinubad ang pang-ibabaw niyang damit. Para tuloy nag-slow motion ang mundo ko at kumikinang bigla ang kanyang six-pack abs. Natauhan lang ako sa paninitig nang nag-dive siya sa pool at nang umahon, niyakap niya agad ako. Ano bang trip mo, ha? Ikaw ang trip ko ngayon. Huhubarin ko na sana ang pang-ibabaw kong damit dahil may rules ang pool. Kaso, pinigilan niya ako. Huwag mong hubarin. Ikaw bang may-ari ng pool? Ayos na yan. At napapikit ako nang halikan niya ako sa pisngi. Para tuloy kaming bumalik sa noon. Yung kaming dalawa lang nagdi-date kung saan-saan. Ang sarap pala sa pakiramdam. Ilang oras kaming nanatili sa pool. Kahit ano na lang ang kinikwento namin sa isa't isa. O malingaw-ngaw pang halakhak ko sa buong lugar dahil sa mga kwento ni Tomas na hindi nauubos. Magaling talaga siya pagdating sa kwento. Isa nga to sa dahilan kung bakit ko siya minahal. Hindi ka mabobore kapag kasama siya. Kaya sobrang gaan na after 5 years, naranasan ko muli yun. Para kaming Bluetooth, biglang connected. Ano kayang magandang iregalo kay Athena? Naitanong ko nilang bigla. Kapag nagkabalikan tayo, magiging masaya si Athena. Seryosong wika ni Tomas. Ha? Matagal ka nang hinihintay ng aking pinsan, Luisita. Inangatan ko siya ng kilay. So, gusto mong sagutin kita para kay Athena? Of course not. Mas gusto ko pa ring sagutin mo ako muli dahil mahal mo ako, Luisita. Na hindi ka natakot muli na mag-take ng risk. Nabibigyan mo ako ng karapatang hawakan ka at halikan ka. Sobrang romantic ng senaryo naming dalawa. Kami lang dalawa sa heart-shaped na pool na ito habang ang aming mga siko nakahiga sa edge ng pool. Kapag nangyari yon, hindi mo na ba sasayangin? Hinding-hindi na. Wala naman talagang problema sa amin ni Tomas noong magkarelasyon pa kami. Mayaman siya at hindi naman ako katulad niya na may kaya. Hindi niya yun binase para mahalin ang kagaya ko. Mas lalo naman ang pamilya niya. Welcome na welcome talaga ako. Siguro, sobrang bata pa namin noon. Masyadong emosyonal at hindi pa marunong magdesisyon ng tama. Busy rin talaga si Tomas na buuin ang sarili niya. Naintindihan ko naman yun pero ramdam ko kasi na parang wala na akong halaga kaya't nag-let go na ako. Sa totoo lang, kung ibabalik ko siya sa buhay ko, hindi pa rin siguradong maiiwasan na maging busy siya. Ang immature ko pa nun at sarcastic ko lang ang lahat ng nasabi ko. Wala namang kaso kung magiging busy ka ulit, Tomas. Pag-amin ko. Time management lang naman ang kailangan mo. Napangisi siya. Pag-aaralan ko yan, Luisita. At nagtawanan kaming dalawa.
Nang dumating na ang kaarawan ni Athena, umagang-umaga pa lang sinorpresa na si Athena ng kanyang ika-17th birthday. Tulog na tulog pa siya nang binalabog namin siya. Athena, anong wish mo sa birthday mo? Tanong sa kanya ng parents niya. Sana po, magkaroon na ng baby sila Ate Luisita at Kuya Tomas. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinambit at ang iba, natahimik. Tawang-tawa naman ang ama ni Tomas na kadalasan tahimik lang. Athena, mukhang matagal pa yata yung request mo. Pili yung wika ni Tomas at napatingin siya sa akin. Tumikhim ako. Oo, matagal pa yan. Makakapaghintay naman ako. Ani Athena na agad sinaway ng kanyang magulang. Beach birthday ang tema ng celebration ni Athena. Marami na agad silang pakulong games at sumali na kami. Tug of war! Team ni Tomas and team ni Luisita. Sino kayong panalo? Humigpit ang hawak ko sa lubid habang hinihila ito. Parang may pako nang ang aking paa sa buhangin sa sobrang bigay ko ng lakas. Matalo lang si Tomas. Go Luisita! Go Tomas! Nang sinubukang humila ni Tomas na katapat ko, muntikan akong matumba. Ngunit hindi ko yun hinayaan. Nilakasan ko ang paghila kasama ng team ko pero masyadong malakas si Tomas. Kaya't nang binigay niya ang lakas niya, lumipad ako patungo sa kanya at bumagsak kami sa buhangin. Naghiyawan ang mga kapamilya niya nang makitang nakadagan ako kay Tomas at sobrang lapit namin sa isa't isa. Nakadaba ang palad ko sa kanyang dibdib, kaya't ramdam ko ang pagtibok ng puso niya. Namilog ang mga mata ko at tatayo na sana ako nang hapitin niya ang bewang ko at inilapit ang sarili sa akin para halikan ako sa labi. Para akong nawalan ng dugo sa buong katawan. Nanigas ako at hindi makagalaw. Nang humiwalay siya sa halik, ngumiti siya sa akin bago ako pinaupo ng maayos. Hiyawan ang narinig ko sa buong pwesto namin. Hindi na maitago ang pagkapula ng mukha ko sa mga tukso nila. Nang balingan ko si Tomas, ngiting-ngiti na rin siyang nakatingin sa akin. Ano ba naman to? Talaga bang talo na ako at panalo na siya? Oh my gosh! Tumayo ako at saka nag-excuse muna. Kailangan ko kasing makahinga muna ng malalim. Mahina ko nang tinatapik ang aking pisngi kasi sobrang pula na. Grabe, hindi ba nahiya si Tomas? Talaga bang seryoso na talaga siya sa akin para paasahin ang pamilya niya? Yukong-yuko akong naglakad kaya't hindi ko namalayan na may nabangga na pala ako. Nag-angat ako ng tingin. Sorry, sabi ko sa lalaking nabangga ko. Lalagpasan ko na sana siya nang bigla niyang hawakan ang braso ko at pinabalik ako sa pwesto ko. Gulat na gulat ako sa ginawa niya. Ano ba? Kilala kita. Pinasadahan niya ako ng tingin at umigting ang kanyang panga. Ikaw yun! Ha? Kinabahan ako. Bitawan mo ko! Ikaw yung sumira sa kasal ko last year. Hinanap kita kasi sabi mo babae kita. Nanlamig ako. Anong sinasabi mo? Hindi kita kilala. Nag-iba lang palang buhok mo at makapalang makeup mo noon. Pero kilalang kilala kita. Ang ganda mo Pero magbabayad ka sa ginawa mo. Sumama ka sa akin. Nagpumiglas ako nang kinaladkad niya ako. Bitawan mo ko! Hindi ko alam ang tinutukoy mo! Halika! Ayoko! Bago pa man niya ako tuluyang makaladkad, dumating si Tomas at sinuntok ang lalaki. Nabitawan ako nito dahil bumulagta ito sa sahig. Tomas! Agad kong hinawakan ng kanyang braso para pigilan siya. Wag! Nakaramdam ako ng hiya dahil mukhang natigil ang kasiyahan ng pamilya niya. Nang makitang kinaladkad ako, nagsilapitan din sila sa akin at napahawak si Athena sa aking kamay. Ayos ka lang ba, ate? Tumangulang ako ngunit sa kaloob-looban ko, kinabahan ako. Hindi pa ako kailanman nahuhuli ng biktima ko sa negosyo ko, bukod kay Tomas. Kahit nakalimutan ko na alam kong tinutukoy ng lalaking ito. Tumayo ang lalaki na ngayon ay nagkasugat na. Dinuro niya ako. Kasalanan mo to! Kasalanan mo kung bakit iniwan ako ni Darina. Sinira mong lahat. Ano bang ginawa ko sa'yo, ha? Sino ka ba? Kumirot ang puso ko. Napatingin sila sa akin. Ano bang sinasabi niya, iha? Ang babaeng yan. Siya ang sumira ng kasal ko. Magbabayad ka.
Napasinghap sila tita sa narinig. Parang naging konektado ng lahat sa kanilang utak ang nangyayari. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Ito na bang karma? Pinasaya lang ako para makalimutan na may mga tao pala akong nasaktan. Matagal na yun. Ani ko sa lalaki. Hindi ko na. Matagal na! Inayawan ako ng mahal ko dahil sa akusasyon na hindi naman totoo. Siya mismo yung lumapit sa akin para sabihing sirain ang kasal niyo. Ang bride mo, lumapit siya sa akin. Binayaran niya ako para hindi siya may kasal sa'yo. Pagbagsak ko sa katotohanan. What are you saying, Iha? Ganon din ba kay Tomas? Ani Tita Alejandra na litong-lito. Kumirot ang puso ko. Mukhang hanggang dito lang talagang pagsisinungaling ko. Oo, ganun din po, tita. Ayaw ng bride na maikasal kay Tomas kaya't binayaran ho niya ako para pigilan yun. Nalaglag ang kanilang panga. Natulala ang lalaking nasuntok ni Tomas kanina. Hindi ko intensyon na saktan ang puso mo. Kahit 1 taon nang nakalipas, gusto kong manghingi ng sorry. Ginawa ko lang naman ang trabaho ko eh. Negosyo ko, ang manira ng kasal at mga date para sa lola ko. Sumikip ang aking dibdib. Hindi lang yun basta trip lang. Gusto kong bigyan ng mahabang buhay ang lola ko kaya't ko ito ginagawa. Nagnegosyo ako ng ganito para may maitulong sa kanya kasi siya na lang ang meron ako. I am so disappointed, Iha. Nanghina ako sa narinig mula kay tita. Mama, ani Tomas. And you too. Tomas, hindi ko akalaing aabot sa ganito. I'm so disappointed. At bumalik sila sa pwesto nila kanina. Si Athena naman, malungkot akong tiningnan bago ako binitawan at sumunod na kay tita. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Napailing din ang lalaki at tinuro pa ako bago siya umalis. Sumama ka na sa kanila. Mahina akong sabi kay Tomas nang nagpaiwan siya. Noon, wala lang sa akin ito. Pero ngayon, unti-unti na akong ginapangan ng konsensya. Nasa gitna ako ng malalim na pag-iisip nang biglang tumunog ang phone ko. Tiningnan ko ito at nakita ko ang numero ito sa ospital. Agad ko itong sinagot. Hello po? Sagot ko. Hello? Ikaw po ba si Miss Luisita? Opo, ako nga po. Ikinalulungkot po naming ibalita na ang pasyente po na si Leandra Perez ay pumanaw na po, Miss Luisita. Nalaglag ang aking puso sa aking narinig. Ano? Kailangan niyo pong magpunta rito. Bumuhos ang luha sa aking mga mata at parang hindi ako mapalagay. Patuloy na nagsasalita ang nasa kabilang linya pero hindi ko na ito napakinggan dahil humagulgol na ako at napaupo sa buhangin. What's wrong? Tanong ni Tomas na nag-aalala na. Luisita. Napasuklay ako sa aking buhok habang lumuluha. Wala na si Lola. Agad niya akong niyakap. Nang marinig yun at hinayaan niya akong umiyak sa kanyang bisig. Biglaan ang pagkawala ni Lola. Noong huling bisita ko malusog pa siya at may improvement na sa kanyang kalusugan. Ngunit ngayong araw, biglaan na lamang ang nangyari. Abdominal aortic aneurysm ang tumalo sa kanya. Sobrang biglaan. Hindi ko inaasahan na ganun. Akala ko dahil may pera na akong pampagamot, magiging mabuti ng lahat. Pero hindi pala. Tulala ako habang hinihintay ang kanyang labi. Hawak-hawak ni Tomas ang aking kamay habang nakasandal ako sa kanyang balikat. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Pakiramdam ko'y mag-isa na lang ako sa mundong ito. Ni hindi ko man lang napatikim kay Lola ang magandang buhay. Nalaman na ng pamilya ni Tomas ang nangyari sa aking lola. Nakikiramay sila't naudlot pa ang galit na nararamdaman nila sa akin dahil dito. Napakalaki rin ang hospital bills. Nanlumo ako nang makita ko ito ngunit hindi ko muna iniisip.
dahil mas inuna ko ang pag-aasikaso sa burol ng lola ko. Sobrang na-appreciate ko si Tomas. Hindi niya ako iniwan sa ganitong sitwasyon. Nasa tabi ko siya palagi. Pinaramdam niya sa akin na hindi ako mag-isa. Na meron pang natira sa buhay ko. Ilang araw lang ang lamay ni Lola bago inilibing. Wala naman kasi kaming kaanak at kung meron man nasa malayo na. Nandito lang naman ako, Luisita. Ani Tomas ang makita niya akong tulala na naman. 1 linggo nang nakakalipas magmula nang inilibing si Lola. Parang nilipad ng hangin ang aking utak kasi napapadalas ang aking pagkatulala. Para na nga akong wala sa sarili. Kung wala si Tomas sa tabi ko, baka tuluyan na akong nabaliw. Salamat, Tomas. Ani ko nang natanggap ko na wala na talaga si Lola. Isang araw, nagulat na lang siya na naglinis na ako sa apartment ko at iniligpit ko ang mga natirang gamit ni Lola. Sobrang dilim ng apartment ko noong nagluksa ako. Kahit dito na natutulog si Tomas para bantayan ako, hindi talaga pumasok sa isip ko ang maglinis. You're cleaning? Oo, magagalit si Lola kung magmumukmuk lang akong palagi, Tomas. Kailangan ko rin kumilos. At saka, sasama ka ba sa akin mamaya? Saan tayo pupunta? Isasara ko na yung illegal kong negosyo Magbabagong buhay na ako, Tomas. Tomas point of view. Sinamahan ko si Luisita sa shop niya at nakita ko na kinakausap niya ang kanyang 2 staff. Binigyan pa nga niya ito ng pera para makapagsimula rin ng mga ito. Tahimik lang akong tumutulong sa pagliligpit sa mga gamit niya nang tumunog ang phone ko. Nang sinilip ko ito, si Mama. Sinilip ko muna si Luisita na kausap pa rin ang kanyang kasamahan, kaya't sinagot ko ang tawag. Hello Mama, napatawag ka. Kamusta ka na anak? Si Luisita, kamusta na rin ba siya? Napasulyap ako kay Luisita. She's okay Mama. Can we visit her? Natigilan ako. I know na nakapagbitiw ako ng masamang salita sa kanya. But we're concerned. I am concerned. Huwag kang mag-alala sa kanya. She's fine, Mama. Nandito lang naman ako lagi. Wika ako sa kanya to assure her na magiging maayos lang si Luisita. Matapos ang tawag, tinapos ko na ang pagliligpit sa mga gamit. Umalis na rin ang 2 staff ni Luisita kahit kami na lang ang natira. Salamat, Tomas. Anya nang natapos na kami. Ang laki ng naitulong mo sa akin Hindi ko nga alam kung paano kitang pasasalamatan. Wala kang dapat na gawin. I'm glad to help you out, Luisita. Humakbang siyang palapit sa akin at hinawakan ang aking mukha. Nanatili ang tingin ko sa kanya habang pinipigilan ng sariling hawakan siya. Tumingkayad siya para mahalikan ako. Napapikit ako dahil sa kanyang ginawa at nang umatras na siya, nagkatinginan kami. I love you, Tomas. Lumuluhan niyang sabi. I'm sorry kung natagalan but I appreciate you so much. Napawi lahat ng pangamba ko tungkol sa nararamdaman niya nang sabihin niya yon. Para akong nasa himpapawid, lumilipad. I love you too, Luisita. Tinulungan ko si Luisita na magsimula muli. At dahil wala na ang kanyang negosyo, nag-aral siya ng culinary bilang pagsisimula. Ako naman, suportado lang ako sa kanya. Hinahatid at sinusundo siyang pauwi. Namiss kong gawin to. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag may karapatan ka ng muli sa kanya. Yes, we're now in a relationship. Mula nang umamin siya sa akin ng tunay niyang nararamdaman, sinagot niya na ako. Tikman mo! Anya nang nasa loob kami ng kotse. Pang-1 buwan na niya sa culinary class at may project sila na mag-bake ng cake. Sabi niya, perfect daw, kaya dinala niya sa akin ng cake. Siya na mismong nagsubo nun sa akin. Masarap? Tumango ako. Sobrang sarap. Ay, thank you. Hinalikan niya ako sa pisngay bago niya nilapag sa hita niya ang box ng cake. Pagkatapos kong mag-aral, magbubukas ako ng coffee shop. Gusto mo, co-owner ka? Sure. Ilang buwan ding nag-aral si Luisita bago siya nakakuha ng certificate. Pagkatapos nun, tinulungan ko agad siyang makapagpatayo ng coffee shop na may paninda rin ng cakes, croissant, at iba pang mga alam niya. Napaka-supportive mo talaga sa girlfriend mo, Tomas.
Ani ng kaibigan ko nang natanaw kong ini-entertain ni Luisita ang mga nagpunta. Ngayon kasi ang pag-open ng kanyang coffee shop at narito ang mga tao para tumingin at bumili rin. Isa na ron ang pamilya ko. Nagkaayos naman sila ni Mama dahil nagsorry ito. Ganon din si Luisita. Dapat lang, proud kong sabi. Dapat, hindi na girlfriend eh. Kailan ba kayo magpapakasal? Tumayo ako sa kinauupuan ko para lumapit sa aking girlfriend. Masayang masaya siya sa pagbubukas ng negosyo niyang legal na. Pati ang mga dating kliyente niya na pabisita na rin. I didn't know na ex mo pala siya, Tomas. Ani Megan nang bumisita siya. Dapat magpasalamat ka sa akin. Without my help, baka naikasal ka na sa akin. Thank you for ruining our wedding. Natigilan siya saglit bago humagalpak ng tawa. Napailing na lang ako at saka tuluyan ng lumapit kay Luisita. Congratulations, Luisita. Ngumiti siya sa akin. Salamat. Ang saya ko, Tomas. Sigurado ako nasasaya rin si Lola dito. She is. Ani ko at may dumating na delivery rider. Isa itong bouquet na agad kong tinanggap at ibinigay kay Luisita. For you, congratulations. Halos maluha siya sa ibinigay ko. Salamat. At habang busy siya sa ibinigay ko, ipinwesto ko na ang aking sarili. Lumuhod ako sa kanyang harapan na halos mapatalon sa kanya sa gulat. Narinig ko ang hiyawan ng mga nakakita. Kasama na ron ang pamilya ko at kaibigan ko. Luisita, alam kong busy ka pang bumuo ng career mo, pero gusto ko nang magpatali sa'yo. Nilabas ko ang singsing. Will you marry me? Napatakip na si Luisita sa kanyang bibig at naluha. Totoo ba ito? Totoong totoo, Luisita. Pakakasalan mo ba ako? Ramdam ko ang kaba ko. Kahit kasi kilala na ako ni Luisita, nandito pa rin ang kaba. Na baka ayaw niya pa rin akong makasama. Na kahit hindi ko na ginagawang dati, nag-aalinlangan pa rin ako na baka magbago na muli ang isip niya sa akin. Pero ang sinagot niya sa akin ay halos nagpawala na sa aking hininga. Oo, magpapakasal ako sa iyo, Tomas. Matapos kong maisuot, tumayo ako para lang mayakap siya. I love you, Luisita. Ani ko sa sobrang saya. I love you too, Tomas. At nang kumalis ako sa yakap, hinawakan ko siya sa mukha at saka hinalikan ng kanyang malambot na labi. Ikinasal kami ni Luisita 1 taon matapos kong mag-propose sa kanya. Natagalan dahil naging busy pa kami para palaguin ang negosyo niya. Bukod ron, nag-travel din kami sa abroad para mas ma-enjoy pa ang buhay namin bilang mag-fiancé. Bago namin tuluyang pasukin ang mundo ng kasal. Hindi kami dumiretso sa reception pagkatapos ng kasal namin. Dumiretso kami sa sementeryo kung saan doon nakalabing ang kanyang lola. Naglapag siya ng bulaklak doon bago niya ako hinawakan sa kamay. Lola, kasal na ako kay Tomas. Sayang at hindi mo naabutan. Ganun man ang nangyari, sana masaya ka pa rin sa akin kasi hindi na ako nag-iisa sa mundong to, La. Natupad na rin sa wakas ang pangarap mo para sa akin. Bigla akong nakaramdam ng hangin kaya't napangiti ako. Nang matapos magsalita si Luisita, pinagsalikop na niya ang aming kamay. Tara na, asawa ko. Hinihintay na tayo ng ating mga bisita. At magkahawak kaming umalis sa sementeryo para tumungo na sa reception bilang bagong mag-asawa. At ngayon, hindi na kailangan ni Luisita na manirapan ng kasal. Kasi habang buhay na akong nandito sa tabi niya. Wakas!